Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Yan. washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa pangalan ng Allah, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Ang lahat na papuri ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang kapayapaan ay maging sa kanyang huling propeta na si Muhammad, peace be upon him, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa kanyang mga tagasunod, at sa lahat na mga taong tumatahak sa matuwid na landas, ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mga minamahal naming mga kapatid, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakarating ako dito sa sukat at naging kasama ako sa da'wah team na pinamumunuan ni Sheikh Abu Salman. Ang ating mga kapatid na masigasig sa pagsagawa ng da'wah, sa pagpaparating ng mensahe ng Islam dito sa sukat sa Parañaque, at hindi lamang dito kundi sa buong bansa at mapapanood sa buong mundo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marami ang nakapanood ng programang ito. Katunayan, marami ang mga pastor sa probinsya ng Iloilo. Hindi lamang mga pastor, kundi pati na ang mga minamahal at matalik kong mga kaibigan na mga membro ng mga simbahan na pinagsisilbihan ko noon. Nagbakasyon ako sa Iloilo at dumating ako dito June 18. So ngayon, June 29. Ilang araw pa lang. Namit ko ang mga member ko noon at binati nila ako. Hindi pa nila ako na kalimutan. Naalaala pa rin nila ako. Nagkita kami sa Robinson, Iloilo, at sinabi nila sa akin, Pastor Ike, ikaw na? Kayo po yan? Opo, ako po ito. Sabi ko, ako po. Sabi, anong nangyari sa iyo? Sabi ko, natagpuan ko ang katotohanan na pinapahanap ni Propeta Jesus na makikita dyan sa inyong Biblia. Pero Pastor Ay, invited ka namin sa August. No? Ganda yun. Kasi lahat ng mga pastor na dumaan dito sa simbahan na naging pastor namin, imbitado lahat. Sabi ko, inshallah, nagpapasalamat ako at mabigyan ng oportunidad na makasama ko ulit ang aking mga miyembro doon sa Lambunaw.
Now ngayon, gusto ko lang sagutin ang isang matalik na kaibigan na hindi naman kami nagdebate, no? Pero nagtatanong siya kung sino ba talaga ang totoong Kristiyano? Ang Katoliko ba o ang mga Protestante? Yan ang katanungan ng isang brother. No? Sino ba ang totoong Kristiyano? So sabi ko, mga kapatid, nasagot ko na siya pero sasagutin ko pa rin kasi dito ay live tayo. Kung sino ba talaga ang totoong Kristiyano? No? So pag sinabing Kristiyano, tagasunod ng relihiyong Kristyanismo. So ang sagot ko, ang totoo at tunay na Kristiyano ay hindi yung Protestante. Hindi yung kung ano-anong sekta. Kundi ang totoo at original na Kristiyano ay yung mga Katoliko. Bakit? Sabi ko bakit? Kasi ang Roman Catholic Church sa pamumuno ni Emperor Constantine way back 312 to 313 AD itinatag at ginawa niyang official religion ng Roman Empire, imperyo ng Roma, ang Christianity o ang Kristyanismo. So kung protestante ka, sabi ko kung protestante ka, hindi kaya urig nga Kristiyano. Kaya maraming sulpot kung ang mga Catholic defender pa na mga kaibigan natin ang mag-address sa inyo. Mga sulpot na mga sekta, no? Dahil sa pananaw nila ang Katoliko ay hindi totoo, hindi tunay na Kristiyano. Kaya marami ang nasigsulputan ng mga sekta. May Protestante. So ang Protestante, mga kapatid, kung nagprotesta man sila, hindi sa Kristyanismong pananampalataya o Kristyanismong relihiyon, kundi ang ginprotestahan nila. Makinig kayo mabuti, mga kapatid, mga matalik kong kaibigang mga pastor, mga misyonera, mga miyembro ng mga simbahan na kung saan kilala ninyo ako at nagtrabaho ako sa simbahan ninyo noong Kristiyano pa ako at naging pastor ninyo. Ang ginprotestahan hindi ang Kristyanismong pananampalataya o reliyon. Ang ginprotestahan ng mga Protestante yung katuruan ng mga Katoliko na hindi makikita sa Bibliyang dala-dala nila. So kaya marami ang mga religious reformers, John Huss, John Knox, Calvin, ang dami ng mga religious reformers. Pero ang ginconsider na Protestante
ay yung grupo ni Martin Luther. 1534. Si Martin Luther ay isang German monk at nagprotesta siya dahil doon tiniwalag siya ng simbahang Katoliko. Dinikit niya ang kanyang sulat sa pintuan ng isang malaking katedral, ang Wittenberg Church. Ayong sulat na yun, yung 95 Theses ni Martin Luther. 95 Theses. Pero out of 95 Theses, 3 lang ang pinaka-importante doon. At yan ang pinahahawakan ng mga Lutheran Church. Ano po ito? Ano po ito? Ang pinahahawakan ng Lutheran Church. Sabi ni Martin Luther, sola gratia, grace alone. Pangalawa, sola fide, faith alone. Pangatlo, sola scriptura, scripture alone. Yan, mga kapatid, ang 3 napaka-bigat na rason na inilagay ni Martin Luther, and he was considered the head of the Protestantism. Pangulo siya ng Protestante. Bakit nag-protest? No? Masama ba ang tinatawag na protestante? Protestante? Oy, hindi, oy. Hindi, masama. Kasi, nanggaling yan sa salita na protestation. Nagpahayag lang siya. Nagpahayag lang siya ng saloobin niya. You see, mga kapatid, millions of us does not actually understand the word Protestant. Hindi masama. Nanggaling sa salitang protestation, nagpahayag lang siya ng saloobin niya. At ang saloobin niya ay pinahayag niya sa 3 importante. Ulitin ko, mga kapatid, maraming nakikinig sa atin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. No? There are millions of people listening right now what we are talking and discussing about. Who are the true Christians? Catholics or Protestants? Yan po ang ating tinatalakay. Ha? So makinig kayo, makinig tayo, mga kapatid. Ha? Ulitin ko, 3 ang pinakamabigat na rason ni Martin Luther. Now, out of 95 theses, he posted at the door of Wittenberg Church in Germany. Itong 3, una, sola gratia, grace alone, sa grasya lang. Sa grasya lang, maligtas ang tao. Pangalawa, sola fide, faith alone.
faith alone. Pananampalataya lamang. Wala nang iba. Pangatlo, sola scriptura. Scripture alone. So kaya wala na silang mga libro-libro dyan. Ang binabasihan lang, ang scripture, ang Biblia na tinutukoy niya, ito ang daladala natin na mga Kristiyano. Daladala ko rin ito. Noon, hanggang ngayon, daladala ko pa ang Biblia na ito. Bakit? Kailangan ba namin ng mga Muslim ang Biblia? Hindi. We do not need the Bible anymore. Why? Because the last revelation revealed to the last and final, the seal of all the prophets was the Quran. Quran is the last and final revelation to the last and final prophet. Ang pangalan niya ay si Propeta Muhammad, peace be upon him, na nandyan din sa inyong mga Biblia. But you do not know about it. You do not know about him. Bakit po? Itinago ito sa atin sa pamamagitan ng mga translations, mga versions ng Biblia. So mga kapatid, ang sagot ko ay ang original at tunay na Kristiyano ay ang mga Katoliko. Ito po, mga kapatid, napaka-importante. Bakit po? Sabi ng matalikong kaibigan, paano na lang kami? Kristiyano kami, no? Protestante kami. Paano ang kaligtasan namin? Sabi ko, sa Christianity na relihiyon, sa totoo lang, masakit man sa tenga ay walang kaligtasan. Walang kaligtasan. Tinawag ang mga alagad ni Kristo, ni Propeta Isa na tinatawag ninyong Jesus, Jesus, sa peke at imbintong pangalan na mga Kristiyano doon sa Antioch. Saan makikita? Acts chapter 11 verse 25 to 26. Buong taon, isang taon, nanatili si Barnabas at saka si Saulo na tinatawag Pablo na nangangaral doon at ang mga alagad ni Jesus tinawag na mga unang tinawag na Kristiyano sa Antioch. Kailangan alamin natin kung ano ang Christian. Bakit tinawag silang Christian? Hindi sila tumawag sa sarili nila na kami ay mga Kristiyano. Noon, nung Kristiyano pa ako, mga kapatid, proud na proud ako. Tawagin akong Kristiyano. Why? Because being a Christian, I am the follower of Jesus Christ and I am part of His mission, saved by His own blood, right up there in the cross. Napakasakit, Kuya Idi, no? Proud na proud ako. Pero pag pinag-aralan natin kung sino ang tumawag sa kanila na mga Kristiyano, hindi ang kanilang sarili, kundi ang mga taong labas. At ang salitang Kristiyano sa salitang
Espanyol ay nanggaling sa salitang Latin na Cretan. Cretan. Alam ba natin yung Cretan? Alam ba natin itong Cretan? Sa Greek, Christianos. Ha? Pero ang root word ng Christianos ay Christoe. Christoe. Sa Greek, sa Latin ay Cretan. Alam ba ninyo ang kahulugan ng Cretan sa Latin at Christoe sa Greek? Ito ang masakit na katotohanan, mga kapatid. At ito ay inadres nila sa mga alagad ni Jesus doon una sa Antioch. Kasi ang salitang Cretan sa Latin, sa in-English, ang meaning niya ito, ang meaning ng salitang ito, ng terminolohiya na ito, ay idiot. Napakasakit, Kuya Ide. Masakit sa dibdib ko. Hanggang ngayon, pag maalaala ko. Cretan, the English equivalent of the Latin word Cretan is idiot. Tinawag nila ng mga taong labas ang mga alagad ni Jesus doon sa Antioquia na mga idiot. Walang puwang sa mundo na klase ng mga tao. Masakit, Kuya Ide. So kaya, kung pastor ka man, kung pare ka man, na nakarinig ng pangangaral namin dito sa Sukat, mag-isip-isip ka, kapatid. Mag-isip-isip ka. Kasi po, ang Christianity ay hindi si Jesus ang nagtatag nito. Malayong-malayo na. Malayong-malayo na. Pinaniniwalaan natin. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na namatay si Jesus sa edad ng 33 years. Kung namatay siya, ang Christianity binuo at naging official religion of the Roman Empire 325. Pero tinatag ito ni Emperor Constantine 312 to 313 AD. Yan ay makikita natin sa Roman history book written by Hoffman. Mga kapatid, sumagusisa tayo. Nandito tayo ngayon Nandito tayo ngayon sa tinatawag na high technology. No? High technology. Ang kaalaman or knowledge is just around the corner. No? Pagpindot mo lang sa cellphone mo, isang pindot mo lang ng mensahe mo, milyon-milyon na mga taong makakita, makabasa, makarinig ng mensahe na ginawa mo. Kagaya nito, ngayon, ginagawa namin. Millions of people are listening and hearing this preaching, this message. So mga kapatid, iyan, Kristiyano ka, masakit, Kuya Idi, kung naunawaan nyo ito,
tinawag pala ang mga alagad ni Jesus, ang mga alagad niya ay hindi Griego, hindi mga kung anong lahi, kundi ang mga alagad niya ay mga Hudyo. Hudyo, tinawag na mga idiot. Walang puwang sa mundo na mga klase ng tao. So if you are proud to call yourself a Christian, please change your perspective of your being a Christian. Ha? Ang sabi ng amigo ko, tali kong kaibigan, sino na lang pala ang maluwas, maligtas? Mga Muslim? Sabi ko, unawain mo muna. Kung ang tanong mo sa akin ay ang dami ang tanong mo, katanungan mo, kaya isa-isay natin. No? Isa-isay natin. Kasi sinabi mo na makikita sa Matthew chapter 16 na sinabi ni Jesus, at ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Now, ngayon, sino ba ang tunay na iglesia? Kasi lahat ng mga Protestant group claim to be the true church, tunay na iglesia. Pero nailang naman sila sabihin dahil Baptist sila, Pentecostal sila, not Church of Christ kami o Iglesia ni Cristo kami. No? Kasi may tatamaan talaga eh. Pag kin-claim mo na Iglesia ni Cristo kay. Ha? So kaya sabi ko, kailangan malaman mo una ang salita o terminolohiyang iglesia para ma-relate nyo ito sa inyong mga sarili at sa claim ninyo na kayo, being a Protestant group, kayo ang tunay na Kristiyano. No, mga kapatid? No. Ang salitang iglesia ay salitang Espanyol. Kinuha nila sa salitang Griego na ekklesia. Ekklesia. Kinuha ng Latin at tinawag nila itong ecclesiam. Ang ecclesiam kinuha ng Western at tinawag nilang church. Ang church kinuha ng mga European at tinawag nilang Circe. So ito, mga kapatid, sino ba ang tunay dito? Sino bang tunay? Iglesia, ecclesia, ecclesiam, church, Circe, kung sa Tagalog, kapulungan, kapulungan kung sa Tagalog. No? So, ang sabi ko sa iyo at sa lahat na nakikinig ngayon, no? Ang lahat na terminology na ito, Iglesia, Ecclesia, Ecclesiam, Church, Circe, ay may pinagmulan, pinag-ugatan na salita. At ito ay nag-ugat sa salitang Hebreo, ang salita ng mga Israelita. No? Kung sa English tinatawag yan na etymology of the word, pinag-ugatan. No? So kung nag-ugat ito, ang lahat na terminolohiya
Sa salitang Hebreo, ano sa salitang Hebreo ito? So sa salitang Hebreo, ito ay tinatawag na kahal. Q-apostrophe H-A-L. Kahal. Kahal. Ha? Kahal. Sino ba ang tunay na iglesia at saan sila? So kaya buklatin ninyo ang inyong Biblia. Acts chapter 7 verse 30 to 38. Ha? Makalipas ang 40 taon na pakita kay Moises ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy sa bundok Sinai. Saan ang Sinai? Sa Egypto? Ang mga Christian missionaries, archaeologists, nagpapatunay na ang Mount Sinai, bundok ng Sinai, ay makikita sa Saudi Arabia. Yan ang katotohanan. Ha? So sabi ng Panginoon, nagpakilala siya, ako ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Jacob. Saan si Propeta Ismael? Kay yun ang unang anak ni Propeta Abraham. Sa pagsulat pa lang ng Biblia na ito, New Testament, may bias na. So sa Islam, walang bias. Pag sinabing si Ismael, si Ishak, or si Jacob, o Ara, nandyan, binabanggit. Ha? Pero dito ako ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ay, wala si Ismael. Saan pumunta si Ismael? Tinago? Talagang tinago. No? Sabi niya, narinig ko ang nakikita ko ang pag-api ng Ehipto sa aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako. Halika, susuguin kita sa Ehipto. Itong Moises din ito, pumunta sa Ehipto at Wala na nga. kinuha sa pamamagitan at sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa siya ng mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Nilabas niya ang Israelita. Saan? Tandaan natin, sino ang tunay na iglesia? Ha? At saan sila upang palabasin? Kasi pag sinabing eklesia, no? Eklesia sa Greek, pag sinabing ekkaleo, to call from inside out. The called out ones, yung tinawag, palabasin mula sa kapangyarihan ni Faraon, mga kapatid. So sa madaling salita, pag binasa ninyo ang Acts chapter 7 verse 30 to 38, makikita ninyo itong Moises din na ito ang nagsasabi sa mga Israelita, hindi sa mga Pilipino, hindi sa mga Amerikano, hindi sa Koreano, Afrikano, Australiano, hindi sa ibang lahi, kundi sa mga Israelita. Tandaan ninyo yan. No? Tandaan ninyo. Itong Moises din ito, itinakwil nila nang sabihin nila, sino ba ang gumawa sa inyo na Pangulo namin at tagapagligtas namin? Ha? Ito ring ang Moises na ito ang nagsasabi na ang Panginoon ay
magpalitaw ng isang propetang katulad niya. Sinabi niya, ang Panginoon, the Lord, will rise a prophet from among your brethren. Palilitawin niya ang isang propeta mula sa inyong kapatiran. Pag sinabing kapatiran, ang tinutukoy dito ay ang Ismailita. Kasi mga Israelita sila eh. Ano ba ang kapatiran ng mga Israelita? Kundi ang mga Ismailita. Palilitawin ng Panginoon ang isang propetang tulad mo, Moises. Ay, marami ang magbagutbot dyan ngayon kasi ang sa isip ninyo, ang pinalitaw ng Panginoon na isang propeta katulad ni Moises ay tinawag ninyo si Jesucristo. Sorry po. Kasi bakit? In all aspect, hindi siya katulad ni Moises. Kasi bakit? Si Moises ay may ama, may ina, may asawa, at may mga anak. Kung si Jesus ang tinutukoy ninyo na palilitawin ng Diyos na propeta mula sa kapatiran ng mga Israelita, hindi po si Jesus. Kasi bakit? Si Jesus may ina, walang ama, walang asawa, at walang mga anak. In all aspect, he is not the prophet like Moses. Masakit, kuya, hindi. A very simple comparison. No? Sino ang propetang katulad ni Moises? Ang katulad ni Moises na propeta ay walang iba kundi ang pinakahuling propeta na itinakwil ng mga Hudyo at itinakwil ng mga Kristiyano, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. Si propeta Muhammad ay may ina, may ama, may asawa, at may mga anak. Naging leader siya at naging statesman siya, mga kapatid. Si propeta Jesus, wala. Anong labanan ang pinangungunahan ni propeta Jesus? Sige nga, mga kapatid, wala. So kaya, ang sagot ko sa tanong ninyo kung sino ang tunay na iglesia, walang iba kundi ang mga Israelita. No, itong Moises ding ito ang kasama ng mga Israelita sa ilang wilderness. Saan itong wilderness na ito? Sinagot ko ang isang Jewish na babae kasi parang nilampas din niyang propeta Muhammad, peace be upon him, ang Quran at ang Islam, pati tayong mga Muslim. Sinagot ko siya sa Facebook. Masakit man, pero kailangan niya yun. Bakit? Tinawag ko sa, you are a great liar. You do not actually know the Islamic history about the Quran, about Prophet Muhammad, about the Muslims. Sinabi niya na ang unang mga tao na naninirahan sa Madina ay mga Hudyo, mga Israelita, no? Mga Israelita. Kaya daw ang Madina pinagmamay-ari ng mga Hudyo. So kaya until now, ang Israel, ang plano nila is to make Saudi Arabia part of the Greater Israel. Mga kapatid, sabi ko, nagkamali kayo. You are biased in all aspect. Bakit? Ang naninirahan sa Yatrib, ang una niyang pangalan ay Yatrib,
hindi Madina. Yatrib ay ang tribo ni Kedar, na nandyan sa Biblia ninyo, sa Torah ninyo. Makikita sa Isaiah 11 to kailalim. Si Kedar, ang lugar na pinaninirahan ng tribo ni Kedar. Si Kedar ay pangalawang anak ni Propeta Ismael. So, ang original na settler sa Yatrib or Madina ngayon, presently, ay ang tribo ni Kedar. No? Second son of Prophet Ismael. Hindi totoo sinabi mo. What you have said is far different from the truth. So kaya mga kapatid, ganito rin ang nangyari. Akala po natin, more than 2,000 years ago, ito na ang nakapagkit o nakadikit sa utak natin na ang tunay na mga iglesia, ang tunay na iglesia ay ang sino na lang na nagtayo ng grupo at kinabit sa pangalan o sa title ni Propeta Isa na Kristos at tinawag ang kanilang grupo Christian Church. Sorry po mga kapatid, you don't have any authority to call yourselves Christians. That is far. Very far. No, mga kapatid? So mag-usisa kayo. Pag-usapan at pag-aralan ninyo ang biblical history, world history, and church history para malaman ninyo. Ano ang sinabi ni Jesus, ni Propeta Jesus? Tawag nyo. At ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit itatayo niya? Kasi nakahandusay. Nakalatag. Nakalatag. Ibig sabihin, hindi yung nakalatag ang isang tao dyan. Kasi for 40 long years, they wandered around the wilderness of Saudi Arabia. Wala pang Saudi Arabia noon. Ang mababasa mo sa Biblia ay Arabia lamang. Kaya ang mga lugar na napuno ng mga Israelita, Hail, napuntahan ko ang Hail, palagi ako dyan. Ang Atif, lahat ng mga lugar dyan, puno yan ng mga Israelita noon. Nagkalat sila sa buong deserto ng Saudi Arabia. Hindi sa Egypt, Saudi Arabia. Pagkatapos nilang tumawid sa dagat na pula, Saudi Arabia ang kanilang tinahanan. So, mga kapatid, kaya sa Saudi Arabia ay may Jabal Musa. Anong Jabal Musa? Bundok ni Moises, Mount of Moses. Saan yun? Saudi Arabia. So mga kapatid, yan ang katotohanan. So dahil nagkalat na sila, kagaya sila, sabi ng Isaiah, kagaya sila ng mga tupang nagkalat na walang pastol. Na walang pastol. So ang mission sana ni Propeta Isa na tinatawag ninyo Jesus Christ is to gather the scattered Israel. Yan ang mission niya. Nakalatag
itatayo niya, nakalatag eh. Kasi wala na, ibig sabihin, wala nang namumuno sa kanila. Kahit saan-saan na lang sila. Parang tupa na walang pastol. Ganyan ang tunay na kahulugan ng itatayo niya ang kanyang iglesia. Anong iglesia? Iglesia ni Cristo. Kung sa Tagalog, pero kung sa Hebrew, walang iglesia ni Cristo. Wala. Sa Aramaic, wala man iglesia ni Cristo. Anong tawag? Kahal Yahushua. Kahal Moshiach. Kahal Moshiach. Hindi iglesia ni Cristo, mga kapatid. Sorry po. Na? Pag-aralan ninyo yan. Pag-aralan ninyo. So, bilang isang pastor noon, kilala ninyo ako dyan sa Iloilo. Kilala ninyo ako. I am an ordained Baptist minister for 21 long years. At hindi ito basta-basta. Nagpastor ako sa iba-ibang mga simbahan under sa Convention of Philippine Baptist Churches. Mga kapatid, nag-missionary Baptist pa ako. Nag-primitive Baptist pa ako. Kasi ang buong paniniwala ko, ang primitive, tinawag na primitive eh, ang kauna-unang Baptist. Pero pag pinag-aralan mo, kaibigan, pastor ng primitive, mga second cousin ko na nandyan sa primitive Baptist group, pag-aralan ninyo, pag pinag-aralan ninyo kung saan nanggaling ang primitive Baptist Church, ang background ay ang Byzantine tradition. And what is Byzantine? That refers to the Roman Catholic Church. Oh, you don't have to be proud to be called primitive Baptist. No? Mga kapatid. Kasi akala ninyo, nakalabas na kayo sa Katolisismo, nagprotestante kayo, nagprimitive kayo, no? Not knowing that you are still in the backyard of Catholicism. Sa likod lang, masakit kuya ini, no? Kaya ang sabi ng matalik kong kaibigan, kayo na lang pala ang maliligtas na mga Muslim. Sabi ko, alhamdulillah. Kasi kayo na tumatawag na Kristiyano, kung magsisisi kayo at ibahin ang pagkilala ninyo kay Kristo, kinilala ninyo siya na Diyos nagkatawang tao. Pag iniban nyo yan, sundin nyo ang kanyang mga katuruan, may tsansa kayo na maliligtas. Sundin nyo ang katuruan ni Propeta Isa. Sundin nyo ang katuruan na tatak propeta. Hindi tatak Kibuloy, hindi tatak Eliseo Soriano, hindi tatak Manalo, o Bilarde, o Villanueva, o sino mang pundador ng mga sektang sulpot. Kung masakit yan, kapatid, masakit ako magsalita. Mga sektang sulpot, sabi, sino nagsabi niyan? Ang mga Catholic Faith Defender. Sa mga grupo na sulpot dito. Ha? Masakit, masakit. That is the reason why more than 47,000 sects under Christianity, dahil hindi ninyo naunawaan ang tinatawag na Christianity at hindi ninyo naunawaan ang inyong sariling Biblia. Kaya ang bawat isa sa inyo, pag nakakita ng bersikulo na parang may bearing ito sa no? Ito ang gamitin natin. No? Pero pag tiningnan nyo ang bottom ground, ang bottom ground,
ay pera. Sabi ng isang pastor sa isang pastor, "Pastor, bakit dito ka nagpatayo ng simbahan? Malapit lang kami. Sana malayo naman kayo. Ha? Sa malayo-layo kayo. Ay magawa na. Bakit dito ka? Ay sa Saudi nga. Dikit-dikit ang mga moske eh. Walang reklamo. Kasi sa Islam, ang bawat moske ay dasalan ng mga tao. Ang mga tao dyan ay hindi nagtitipon upang magbigay ng pera. At ang moske ay hindi kumukuha ng pera. So walang membership sa Islam. Member ako ng Quiapo, Golden Mosque. Member ako ng ganito. Wala. Kahit sino ka, basta Muslim ka, punta ka, may karapatan ka, pumunta at magdasal anumang oras sa moske. Sapagkat ang moske na yan ay moske ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Money ang bottom ground, mga kapatid, ay mabawasan ng pagbibigay sa amin dito, pastor, ng tithes. No? Magbibigay ng ikapo, mga love gift o offering. No? Mga kapatid, down to earth lang ako. Kasi dyan na ako nanggaling eh. Kaya ayaw ko, noon pa, maraming mga pastor na nasiglakihan. May mga simbahan na malalaki, may mga magarang sasakyan, lahat-lahat na lang. No? Lahat-lahat na lang. Kasi bakit? Ginamit nilang pangangaral na ito na hindi ipinangangaral ni Kristo. May dito sa Manila, doktor nga, Doctor of Theology. Doctor of Theology ha? Doctor of Divinity pa ha? Hindi lang siya pastor, kundi congressman sa 4th District ng Maynila. Napakayabang. Pumunta ng Iloilo, nag-lecture sa mga pastor about tithing. Sinabi niya sa amin, nag-attend ako eh, Messianic Judaism ako noon eh. Wala na ako sa Christianity. Sabi ng matalik kong kaibigan, Pastor Ike, punta tayo doon, mag-attend tayo. So, napakayabang ng pastor na ito. Sabi niya, ang sasakyan ko, kahit ang inyong mayor dito sa city ng Iloilo, hindi nakasakay. Ano ang sekreto mo, pastor? Ay inuobliga ko sila na magbigay ng tithings. No? At ang mga tithings nila, mga tithes nila binibigay sa akin, mga titulo ng kanilang lupa, mga ari-arian, nandyan sa opisina ko. Akin yan. Akin yan. Kaya ilan ang sasakyan ko. No? So kaya pag katapos ng lecture niya, may mga tanong, at being a Messianic Judaism, no, nagtanong ako, can you cite, Pastor, any book, any verse in the New Testament that Christ taught tithings to His disciples and to His followers? Tinuro ba, pinangangaral ba ni Jesus ang magbigay ng ikapo, tithings, sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga tagasunod? As far as my knowledge of the Old Testament, Pastor, tithings is only required from the tribes of Israel. Sa kanila lang. Kasi ito ang tithings, ang tithes nila, ito ang tumutulong sa pagpalago ng kanilang bansa. Parang taxes, no? Mga kapatid, ganyan. So they, being an Israelite, they were required to give tithes. No?
in the New Testament and in the Old Testament, the tithings is required from the Christians. Last na to, last. Wala. Sa totoo lang. No? Wala. Hindi pinangangaral yan. So kaya makinig kayo mga kapatid. Ha? Kung nagbibigay kayo ng tithings ninyo, ng tithes ninyo, kasi sinabi ni Pastor, alalahanin ninyo at basahin ninyo ang inyong Biblia. No? Israelita ka ba? Tanungin mo ang sarili mo. Ask yourself, am I an Israelite? If you are an Israelite living in the Philippines, then you are still required to give tithes. No? But since you are not an Israelite, you don't even have a single drop of a Jewish blood. So you don't have any authority to claim that you are the true church and the true Christians. So mga kapatid, yan po ang kasagutan ko sa mga katanungan ng ating mga kapatid na Kristiyano, especially sa probinsya ng Iloilo. Okay. So, alhamdulillah, may mga churches na nag-imbita sa akin. Inshallah, matuloy itong Inshallah. yung mga invitasyon. Mga kapatid, ituloy nyo lang. At sino mang nakikinig ngayon na mga churches dyan sa probinsya ng Iloilo, please invite me and allow me to talk about Islam, about Christianity, about Jesus Christ, about your Bible, about Prophet Muhammad, about Muslim. And I am very much willing to come to your own churches. So mga kapatid, maraming salamat po. Maraming salamat po. May the peace and blessing that comes from the Most High, Allah, the Almighty Creator, be with you, our brothers and sisters who are Christians. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po mga kapatid. Takbir! Allahu Akbar!